itong Bulacan ay lumalabas. Diyan pala yung pinaka-notorious para sa mga naituturing ho na maanumalyang flood control projects. Ayon yan kay Senator Lacson. Yung questionable naman na flood control projects doon sa Arayat, Pampanga, marin din binatikos dyan sa Senado. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo J. Sigalvez. May tuturing ni Senator Ping Lacson na pinaka-notorious ang lalawigan ng Bulacan para sa maanumalyang flood control projects. Sa kanyang privilege speech ngayong araw, ibinulgar ng senador ang katiwalian ng dalawang nasibak na district engineers sa Bulacan First Engineering Office na sina dating District Engineer Henry Alcantara at ang pumalit sa kanya na si former Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Ayon sa senador, sa ilalim ng pamumuno ng dalawang ito sa naturang opisina, 28 proyekto umano para sa taong 2024 ang magkakapareho ng halaga ng pondo kahit na anya magkakaiba ang laki ng gagawing proyekto. Napabalita pa na ang isa sa kanila ay nakakapagtalo ng 100 milyon sa isang kasino sa Maynila. Bulacan First Engineering District na pinamumunuan na magkasunod na tinanggal sa pwesto na sina dating District Engineer Henry Alcantara at ang pumalit sa kanya na si Bryce Hernandez. Napag-alaman naming talamak ang ganitong kalakaran. Bakit? Sapagat ayon sa mga contractors at DPWH officials na nakipag-usap mismo sa akin at aking staff, ang dalawang ito ay halos pareho lang ang pagmamahal sa pera. Napabalita pa nga kamakailan na ang isa sa kanila ay nakakapagpatalo ng 100 milyon sa isang kasino dito sa Metro Manila. Mr. President, sa District Engineering Office na ito, sa ilalim ng pamumuno ng dalawang nabanggit na opisyal, para sa taong 2024, 28 proyekto ang pare-pareho ang pondo kahit magkakaiba ang specs, disenyo at haba. Binatikos din ni Lacson ang questionable flood control project sa bayan ng Arayat, Pampanga matapos na masira na naman ang riverbank mitigation structure sa Kandating kahit na ilang ulit na itong nakumpuni at ginastosan ng gobyerno. Batay sa ulat, nitong July 2025 lamang ay muling gumuho ang bahagi ng istruktura matapos ang pananalasa ng bagyong Emong kahit pa natapos ang pinakauling pagkukumpuni noong Hunyo ngayong taon. Git ni Lacson, nagsimula ang pondo para sa proyekto noong 2018 kung saan 20 million pesos ang inilaan para sa construction o rehabilitation ng slope protection sa kabaan ng Pampanga River, Kandating Section, Arayat, Pampanga, subalit nasira rin kalaunan. Mula sa original na 20 million pesos noong 2018, umabot na sa mahigit 274.8 million pesos ang kabuong halaga ng mga ginastos para sa parehong flood control structure o mahigit 815% na pagtaas kumpara sa unang construction. Binanggit pa na Edmarie Construction and Trading ang palagi nakukuwang kontraktor para sa proyekto. Ang naturang kumpanya ay nauna nang nasangkot sa iba't ibang kontrobersya, kabilang ang pagkakadilis bilang Department of Human Settlements and Urban Development Builder noong 2023. Tuwing umuulan, panay ang aray ng mga taga-Arayat sa pag-apaw ng ilog na hindi mapigilan ng flood control. Mr. President, binisita ng aking mga staff ang Arayat nitong nakaraang 2 linggo lamang na tinamaan din ng hagupit ni Emong at nagdulot na naman ng pagguho ng ilang bahagi nito. Take note, Mr. President, katatapos lang ng panibagong repair nito noon lang Hunyo ng kasalukuyang taon, 2025. All of these were awarded to the same mighty contractor, Edmarie Construction and Trading. In total, Edmarie bagged 274.8 million pesos in taxpayers' money for the rehabilitation and repair of Kandating na tila hindi nagsasawa sa repair. Hindi lang po yan ang issue ng Edmarie. How can this contractor, with an unusual share of controversies, including being delisted as DHSUD builder in 2023, Samantala, pagsisiwalat pa ng senador, karaniwang 40% lamang ng pondo ang napupunta para sa flood control projects. Sa breakdown ng senador, 8 to 10% ang napupunta sa mga district engineers, 2 to 3% ang para sa kickback
ng District Engineering Office mula sa sobrang kita ng kontraktor. 5 to 6% naman para sa mga miyembro ng Bids and Awards, 0.5 to 1% naman para sa Commission on Audit, 20 to 25% naman para sa funder o politikong naganap ng pondo para sa proyekto. Ang matitirang pondo para sa pagpapatayo ng proyekto ay napakaswerte ng umabot sa 40% o 40 million pesos alisunod sa ating halimbawang 100 million pisong pondo para sa proyekto. Mr. President, there is an evident pattern of this nasty distribution of public funds among crooks. Ito ay base sa mga case studies na aming pinuntahan at mususing inimbestigahan sa iba't ibang dako ng bansa. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.